Hello, good morning po sa inyong lahat. Kamusta po yung holiday vacation ninyo ng Semana Santa? Okay lang po ba? Ngayon po yung ating pag-usapan ay ito pong mga issue ngayon na sumusubra na ang paninira laban po sa ating administrasyon at kay Pangulong Marcos. Pero bago po natin ipagpatuloy ito, ay huwag po ninyong kalimutan na sana'y inyong suportahan ang aking munting channel. I-subscribe at i-like at click na rin po ninyo ang notification bell para tuloy-tuloy po kayo updated sa ating mga bagong video. At katulad ng ating pag-usapan ngayon, ito pong mga paninira ng iba't ibang grupo ngayon ng mga Duterte groups, patuloy po laban sa ating Pangulong Marcos. Andyan yung grupo ni Alvarez na kung saan kamakailan ito ay nanawagan na mag-resign daw po yung ating Pangulo. At itong si Alvarez ay dating House Speaker po ito. At andyan din po yung issue ni Kibuloy na pilit nilang ikinakapit doon po sa kanilang paninira laban po kay Pangulong Marcos. O isipin ninyo, ito pong issue ni Kibuloy ay religious issue po ito at personal ni Kibuloy ito, na siya ay nakitaan o nakasuhan tungkol po dyan sa mga krimen na nagawa niya. Katunayan ay mayroon siyang kaso ngayon sa DOJ at sa Amerika. At dito sa Senado ay pinahuhuli na siya dahil nga ayaw niyang humarap sa Senado. Ayan po yun. Wala pong kaugnayan sa ating Pangulong Marcos yun. Pero ang ginawa ng mga taong naninira na ito sa ating Pangulo o itong mga anti-Marcos ay ipilit nilang ikinakapit ang isyong ito para siraan lamang yung ating Pangulo. At ito namang issue ng grupong ito ay kasama na din po dyan itong si Pulong na congressman sa Davao. Ay itong si Pulong ay kamakailan ay nanghugas ng kamay ito sa kanyang kapatid na si BP Sara, Inday Sara, na si Inday Sara daw po ay hindi kasama dyan po sa issue ng West Philippine Sea kasi nga ay vice president lang siya. O yun, kita ninyo, pinrotektahan kaagad niya si Inday Sara na wala namang dahilan na bakit manghugas sila ng kamay. Dahil daw po mayroon daw presidente, ang presidente daw po ang dapat managot dito. Kita ninyo. At siyempre, hindi po katakataka na ang mga paninirang ito ay dala ng mga plano nila na talagang paalisin ang ating Pangulong Marcos dyan po sa kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, na wala naman silang butas na makikita o dahilan na patalsikin yung ating Pangulong Marcos. Ngayon, itong si Alvarez na nawagan na mag-resign si Pangulong Marcos dahil nga ang iniisip nila na pagka napaalis nila yung Pangulong Marcos ay siyempre yung Vice President ang ipapalit nila. Biro mo yan, napaka babaw ng mga dahilan, ng mga issue na ibinabato nila laban sa ating Pangulo, na kung saan hindi po maaring matanggap
doon sa tinatawag na mga legality na mga moves laban po sa Pangulo tulad ng impeachment. Hindi po nila magawang ganun kasi wala po silang makitang dahilan na mapatanggal nila yung ating Pangulo dahil sa dahilan sa impeachment. Ay di ba? Maraming mga grounds po yan. Ay ngayon, itong mga paninirang ito ay ginagawa nilang lahat na walang mga katotohanan. Ay itong si Harry Roque, ito ay spokesman na ni dating Pangulong Duterte. Ay maraming alam ito dahil sa mga isyu at isa ito na nagbibigay ng mga propaganda laban po sa mga usaping ito na walang katotohanan. Alin ba yung tamang isyu dapat na sasabihin nila? Dapat pag-usapan, sasabihin nila yung totoo, yung pong nangyari dyan sa tinatawag na gentleman's agreement. At yan po ngayon ay napilitan na si Harry Roque na magsasabi nito ng totoo kasi alam niya bandang huli ay naiipit na siya o maiipit na siya sa usaping ito. Kaya ngayon ang nangyari binulgar niya si dating Pangulong Duterte sa isyong ito. Kaya ngayon yun si Duterte ay hindi na po makapagsasalita, hindi malaman kung bakit siya nanahimik ngayon magmula ng ibulgar ni Harry Roque ang gentleman's agreement. At itong isa pa na nangyari dito sa kabila ng patuloy na paninira sa mga taong ito ay itong sinasabing mayroon daw pong tinatawag na pulburon video na ipapalabas nila. Pero hanggang ngayon, ilang araw na po natin hinihintay ito, wala naman silang inilalabas. At siyempre, ang sinasabing pulburon video na ito, mga kababayan, ay hindi ito madaling gawin. Kailangan po ng mga experts ng IT, computer experts dito na gagawa. Pero hanggang ngayon, yung pulburon video nila, wala namang inilabas. At wala pong katotohanan. Ang lahat ng ito ay puro lamang mga guni-guni nila na hindi magmaterialize. Isipin nyo yan. Pero ang lakas ng loob nila na maninira sa Pangulo na wala naman silang ebidensya sa mga binibintang nila sa ating Pangulo. Tapos ngayon, mayroon daw pong kudita. Magkaroon daw po ng kudita ngayong buwan ng Abril. Isipin niyo yan. Alam mo, yung mga isyu na ito na paninira laban sa ating Pangulo, kung atin talagang unawain, ito ay pambata na kwento. Wala pong basihan. Yung kudita, gusto nilang magkaroon ng kudita, para saan? Mayroon bang dahilan na ang mga militar natin na magkudita sa ating Pangulo, na sa halip ang ating militar ngayon ay loyal sa ating Pangulo? Ang mga generals loyal sa ating Pangulo. Pero yung isyong yan, hindi po yan tinitingnan o pinapansin ng ating Pangulo. Pero ganun pa man, yung mga rumors na kudita at yung mga pulburon video ay pawang guni-guni lang yan. Lumalabas na chismis. Ang kudita, ganun ba kadali yung kudita?
gusto ninyo ibabalik tayo doon sa mga panahon ng mga dilawan na nila ni Cory Aquino noon na nagkaroon ng kudeta. Yun po ay may dahilan na magkaroon ng kudeta. Pero dito, sa ating panahon ngayon, ay suntok po sa buwan niya na mangyayari yung kudeta. Oh, pansinin ninyo yan. Itong kasalukuyang issue, yung gentleman's agreement, mga kababayan, ay pilit nila itong takpan ang isyong ito. Dahil nga ang totoo ay ayaw nilang malaman ng taong bayan. Sino ba talaga ngayon ang may problema dito sa issue ng West Philippines? Di ba si Digong, ang gusto ni Digong, ang China. Kaya nga nakipagkasundo siya sa China, yung tinatawag na secret deal na yan, yung gentleman's agreement, dahil nga maka-China siya, nakipag usap siya. Hindi natin alam kung anong mayroon sa kanilang pag-uusap, at baka mayroong under the table yan, kasi ang isyong ito dyan sa gentleman's agreement ay malalim po yan. Hindi basta-basta na lang ganun na lang gagawin. Ang China nakiusap sa kanya na walang under the table. Baka nga mayroong under the table ang nangyayari dyan, mga kababayan. Di ba? Ay mabuti pa sila kumita. Pero ngayon, ang nangyaring ito dyan po sa gentleman's agreement ay tatakpan para mailayo sa taong bayan at totoo. Ay hindi na po ay yung pong nangyayari ngayon ay talagang lantara na, booking na. At dahil kay Harry Roque na kumanta sa isyong ito, at pati itong si Alan Cayetano ay nabanggit din yung pangalan nito, dahil nga sa mga panahong yun siya yung Foreign Affairs Secretary. Ay tiyak na mayroon din maraming alam yan. Kaya ang dahilan ngayon, ang nangyayari na pananahimik ni Digong ay nagiging kahihiyan laban sa kanya, at siya yung nadidiin at nagiging kawawa sa isyong ito sa kabila ng kanilang patuloy na paninira. Siraan nila yung Pangulo Marcos, wala naman silang makitang butas dyan para sirain ang Pangulo. Ako po ay hindi loyalista. Ay tinitingnan ko lamang itong tama. Kung saan yung tama, doon po tayo. Kaya ako pinagtatanggol yung ating Pangulo kasi wala akong nakitang dahilan na siraan siya. Ayan, mga kababayan. Ngayon, itong paninirang ito ay nabanggit nga itong si Kibuloy. Isinasama nila, ipinipilit nilang ikapit dyan sa kanilang paninira laban sa ating Pangulo, itong issue ni Kibuloy.
na kung saan itong si Kibuloy ay religious issue ito. Ay itong si Kibuloy ay may kaso kinasuhan sa Amerika at maging dito sa Pilipinas sa DOJ at sa Senado. Yan ang dahilan na itinanggi ni Kibuloy o tumanggi siyang humarap dyan sa Kongreso para po sa investigasyon. Kasi bakit? Alam ni Kibuloy, nagkalad ka rin siya dyan sa Kongreso at Senado. Kaya nagmamatiga siya. Ngayon si Kibuloy, hulihin na ng Senado, hindi po makita. Kasi nga, nagtatago. Yung mga grupong ito na naninira laban po sa ating Pangulong Marcos, ay may mga alam yan. Lalo na yung mga taga Mindanao na mga politiko dyan. May alam yan. Dyan sa isyong yan. Ito ngayon, ay si Duterte ang naipit dito at siya yung nasisira. Tapos sabihin ngayon, mayroon pang nung mga nakaraang linggo na sinasabi ni itong abogadong si Panilo na magkaroon daw po ng tandem. Yung mag-amang si Duterte at Inday Sara sa 2028 election. Isipin ninyo yan. Ano sa palagay ninyo mga kababayan? Papayag ba kayo na magkaroon ng tandem yung mag-ina o mag-ama? Hindi po, para sa akin, hindi po mangyayari yan. Anong gusto nila? Ibabalik tayo doon sa administrasyon ni Duterte na iharap na naman tayo uli sa China? Sa totoo lang, ng mga nakaraang mga buwan, itong si BP Sara ay naging speaker ito doon sa Chinese community at nagsasalita pa ito ng Chinese. Ano pong ibig sabihin yan? Yan bang gusto natin na magiging Pangulo sa 2028 presidential election? Na maka-China at para ibalik tayo doon sa China at sa mga issue na yan, mainit na issue na pinag-usapan natin, ay hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino para ibigay yung ating teritoryo sa China. Kayo mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Pwede po kayong mag-comment dyan sa isyong yan. Gusto ba ninyo China? Si BP Sara ang maging Pangulo? Yan po, mga kababayan. So, hanggang dyan lang muna tayo. Sana'y huwag niyo kalimutan na subscribe itong ating munting channel. God bless.